Ayun ang iyong mic. Ay, ito ba? Hi, hello sa inyo, sa mga nanonood. Hi. So grabe no, nakita niyo ba yung Star Magic All-Star Games? Talagang nagpakitang gilas ang ating mga Star Magic artists. So, it's been more than a week. How has it been? Naka-recover na ba ang katawan sa pagod? Ano talaga naman hinihintay yung moment eh. Sabi ko, hey, Jetta, ako na. Joke lang. Joke lang, but it was an amazing experience. Siyempre, kasi I still get to play basketball kasama yung mga kasama ko showbiz, and yung mga ensayo, yung journey namin doon, nakakatawa kasi sobrang sila dedicated sila, parang athlete din sila, so that was a fun part for me. Nung ina-awardan ka nga ng MVP, si Gerald Anderson... Iniinis niya ako. Oo, sumisigaw siya eh. Sumisigaw siya na, 10 years na hinintay yan, 10 years! Hindi, kasi may nangyari ata sa isang game na yung score namin pagdating. Tapos sabi ko, ako na ba? Tinitin ako yung score. Tapos nung in-announce na sa alam ko, hindi pa rin. But, ano yun eh, tough love yun, si Jeff. And good thing na may gano'n kami sa team. And he's always been a leader to us. And talaga pinupush na kami, not in those little details. Yes, and talagang happy rin siya for you nung napanalo naman na yung MVP award. Congratulations, Young Thank you so JD. much. Thank you. And Annalane, ikaw naman, this is not new to you kasi this is your 4th time to win the MVP award. Yeah, well, diba, like what we said nung nasa dugout tayo, parang this is gonna be different for all of us. Kasi parang if you compare it to the past 3 years that we've been playing, parang this year was just different na parang we were just gonna enjoy and have fun. So, for me, I think this is the best year sa paglalaro ko sa Star Magic, and it felt really good. And I'm so happy. Yeah. Tsaka may extra challenge ka that day. You weren't feeling your 100% that day, Yeah. diba? Oo. Pero nakayanan mo pa rin. Pinush. And of course, it was all teamwork. Kasi I wanna say thank you kala Ate Danny and sila Ate Seb, and of course si Aura for helping us, di ba? Hindi naman natin kakayanin yun kapag wala sila. Yeah. Teamwork talaga. Teamwork makes the dream work. And Ronnie Alote na 2 games ang nilaro actually, no? Hindi na pa yung 2 games. Kaya nga, walang pagod. Wala, Star Magic kasi. Inano ko eh. Hindi, pero sobrang na-enjoy ko naman kasi ako, kumbaga, nakapag-ensayo din naman ako bago nung... May mga ensayo din ako sa labas, kaya kahit pa paano feeling ko kaya ko, pero nung time nung laro na, nung second game na, hindi na talaga gumagalaw yung legs ko. So, pinilit ko pa din. Pero yun, masaya. Masaya. Tsaka nakalaban ko si JP, alam kong kondisyon na kondisyon to eh. Pero ang dami mo pa rin points kahit nung second game. Oo, iba pa rin talaga. Oo. And yun nga, nag-MVP ka na nung first game mo against Kong TV. Yes. So mamaya, pag-uusapan pa natin ang inyong experiences. But for now, of course, I'd like to give the floor to our friends from the media para sa kanilang mga questions for you guys. Okay, let's start with Jason Laluna from Certified Kapamilya. Jason, where are you? Hello po. Hi. The question is for Ronnie. Price pala. Okay. Oo. Sorry. Yeah. Yung bang approach mo sa acting at saka sa basketball, do you have the same mindset? Kasi you want to excel at both. Kasi kitang-kita naman sa basketball court na mayroon kang laro talaga. Tapos sa PPP, pinakita mo na action kaya mo, drama kaya mo. So, meron bang similarities yung approach mo? Sa lahat ng bagay, kasi ako pagka may binigay sa akin or kung gusto kong gawin talaga, pinipilit ko galingan sa lahat. So walang minsan, ayun nga, nababash ako sa pag-acting. Pero kasi nasasabi ko naman na hindi talaga consistent yung paglabas ko sa TV. Laging putol-putol. Pero ginagawa ko pa din yung best ko para makuha yung ng tao na si Ronnie nag-i-improve. So hindi kagaya ng basketball kasi anytime maya pwede ako maglaro, pwede ako magpaglaro. So ayun, same lang. Follow-up question, sa basketball at saka sa acting, sino yung idols mo? Sa
Sa basketball, sa Pilipinas, International or local pwede? sa international, sila po. Sa Pilipinas, si madami sa Pilipinas, James Yap, Terence Romeo, yun, madami. Mark Grace, iba-iba. Sa pag-acting naman, sa pag-acting siguro mas wala akong tinitignan kasi syempre gusto kong makilala sa pag-acting na meron akong sariling, ay, Ronnie yan, si Ronnie yan, si Ronnie yan. May abang magpakinggan pero yun yung gusto ko talaga. Yan. Thank you, Jason. Ang ganda ng tanong mo. Baka pwedeng tanongin na rin natin sina Young JB and Annalyn. Sino yung mga idols nyo in volleyball, basketball, tsaka sa acting na rin? Sige, go ahead, Annalyn. International, hindi ako masyadong nanonood but I watch the Japanese volleyball, men's Japanese volleyball team. Gwapo nila, no? Yes, super. And then, local naman, forever kong idol si Adele Espones ever since nagsisimula pa lang ako maglaro. And sa pag-acting, ako madami. Angelica Pangitiban, Sherry Hill, of course si Ate Kath, and Julia Montes. Yeah. Pero medyo may common denominator, parang yung mga palaban, no? Yes, Na yes. artista. Ganun din ba yung gusto mong roles? Yes, why not? Why not po, di ba? Pwede. Okay, how about you, Young JB? For me, athletes point of view, locally, Kiefer Ravenna, in terms of IQ sa basketball, very smart, and may half and half athleticism siya. Ano Internationally, yun? Half-hand, half-hand? Half and half. Left tsaka right? half Kaya and niya? half, kumbaga, yung athleticism niya, tsaka yung utak niya sa game. Akala ko left and right hand kaya niya eh. Ako Pwede half-hand, din. half-hand. Half and half. Half So, and half pala. Ayun. Okay, okay. Sa international naman, wow, Kyrie, kahit matatalo na sila ngayon, hindi ko kaya pa nila yan. But, ayun, Kyrie. That's true love, no? Kahit natatali ang idol mo, love mo pa rin siya kasi siya yun eh. Yes, siya yun, siya yun. As artistas point of view, internationally, lately I've been watching a lot of yung mga Shia LaBeouf films. So, malapit na artista yan, idol ko yan. Locally, malapit talaga si Gerald Anderson. Gerald Anderson po talaga. Si Chip lang yan, syempre. The joke lang, pakinig naman. And si Jake, shout out to Jake, has always been an inspiration. Cuenca. Oh, Jay Cuenca. Uy, huwag natin kalilimutan si Gerald Anderson, kahit na nakikita nga natin ngayon, nagpa-basketball, ganyan. May iconic role siyang Budoy, ang dami pa, sobrang grabe, di ba? Huwag natin kalimutan kanyang acting prowess. First teleserye mo yun. Budoy? First ever teleserye yung Budoy. Doon mo ba siya Doon na siya nakilala? na Oh, doon na yung basketball dentistry. Oh, wow. Trivia. Ayun, trivia, fun fact. Okay, now let's ask Anna Cerezo from TV Patrol for her question. Hi, Anna! Hi, Annalyn. Hello, congratulations guys. Nabanggit mo, nanonood ka ng Japanese volleyball team. Di ba may pupunta dito? Yun ba yun? Hindi. Yung Ryujin Nippon? I think andito sila noong 2022. Oh. But tama po ba? Babalik sila dito? Yeah. Sure. But I watched their game against, I think Italy. Yeah. I think nanalo sila doon that time. It was in Araneta also. If ever ba manonood ka, I think pupunta yung Nippon, Ryujin Nippon next week. Ooh, Are you? I think. I kaka-follow ko lang ng IG nila. Kasi I was rewatching games. So, ayun. Okay, anyway, guys, pwedeng i-share nyo na lang din. Dito sa experience ninyo na this is sports, pero may natutunan din ba kayo maki-carry after ninyo may sa work, personal, I'm sure yung discipline or anything, teamwork, from the experience? Who would like to go first? Sige, go, Ronnie. JB. Ay, si JB, Young JB. Young JB, kayo di ba araw-araw kayo nagpa-practice? Yeah, Yeah. si Gerald magpa-practice. Sabi nga namin, nagugulat ako kasi nahiya naman ako sa ibang friends ko. Kasi syempre, this is not what they do usually. Tapos, syempre, yung artista, and they have their own personal work and everything. Pero buwan kami, majority of mga teammates ko, pumunta araw-araw, halos araw-araw,
workout, mag-tune up kami. And tuwa naman kami. And and we all share the same passion, which is basketball. Yeah. Yun yung masaya doon. Kaya, yun. Tsaka hindi required yun eh, no? Hindi Pero talaga. you still did the extra work. Yeah. Konsensya lang. Tapos sabi namin, after pumunta, hindi okay na. Pero everyone showed up. So that was fun. Parang naging kahit pa paano, break na rin ba to sa'yo since you love basketball? Yes. Yes. From the daily grind. Sobrang. Kami ngayon ni Ronnie, we play professionally sa NBL na yun. But it's iba pa rin yung Yeah. pagkasama-sama. Ano ba rin mo sa Star Magic? I've been playing since 2017? 16. 16. So, iba yung energy, iba yung intensity, and your respect of the game. Iba talaga. So, ang saya eh. Parang sports fest of showbiz world. Tapos may pride din. And Kempo is very exciting. Yeah. Ganda na sinabi ni JB na. JB na lang. Agree. Copy na yan. Copy. Hindi, yun yung nabanggit nyo, di ba? Parang yun yung may extra work involved. So, dun sa, going back to Anna's question, na how do you carry that over sa acting, parang ngayon ba, iba na ba yung perspective nyo rin sa acting na you're now open to like, putting more effort in it, just like what you did sa basketball? I think discipline with everything. For character, discipline sa diet, role na kailangan mo, same din po yun sa sports, na kailangan mo maging mabilis, so you have to cut down certain kinakain. Same din yun sa akin. Kaya, nagiging nasasabi ko si Jen, example siya, kasi yun yung perfect example of very busy in showbiz, but super addicted to sports. Wala siyang rason na diet siya. Saka walang tulog yun, di ba? Yun na sabi ko sa kanya, huwag ka na lang maglaro pag wala kang tulog. Oo. So sabi ko, ayun, I think to answer your question, it's the discipline na we put into it. Thank you. May i-add kayo. I think I'll just add to what Kuya Young JB said na yun nga, discipline, but it also comes with consistency na hindi lang discipline na kung wala namang consistent. We have explained pero sa tingin ko sa lahat ng bagay na ginagawa namin, dapat consistent tayo para tuloy-tuloy at maganda ng paganda. Ang ganda na nang galing sa kanya kasi consistent MVP siya. Oo nga, mag-change career na yan. Thank you. Thank you. Okay, doon naman tayo sa ating next friend from the media, Jeff Fernando from Daily Tribune. Good afternoon sa inyo. Okay. Ang question ko para sa inyo tatlo, ayun, kasi sabi nga, hindi ka maging MVP kung hindi nyo kinakareer yung ginagawa nyo. And sa pinasok natin sport, hindi may iwasan ng injury. Nangyari na ba sa inyo yung nagkaroon kayo ng injury na naapektuhan yung showbiz career nyo na kailangan yung tumigil? Yun. Ako. Na-injury ako 2018 Interbarangay sa artista na din ako nun, pero naglalaro pa din ako ng legal labas Interbarangay. Na-ACL ako. Tapos 6 months akong hindi nakapag-set. Hindi, mga isang taon akong hindi nakapag-trabaho sa Showtime kasi nagsasayaw ako ng time na yun. Sobrang hirap kasi yun nga, mahal ko kasi yung basketball, so pasaway ako na naglalaro pa din ako. Pero pag may nangyari talaga sa yung kakaiba, may kapalit na mas so ayun, hindi ako nakapag-work. Kailangan ko magpo-opera. Tapos after ko magpo-opera, rehab pa ako ng 1 year. So talagang mahirap. And mahirap din makabalik sa basketball after na. Yun po. During that time ba may teleserye o pelikulang nawala sa'yo dahil sa nangyari? Nag-taping na po kami ng The General's Daughter nung time na yun. Pero ginawa na lang po namin habang may simento pa yung, hindi simento, bente yung tuhod ko. Nilagyan na lang po yung pantalon ko para naka-acting pa rin. Nawala lang po yung may mga nawala lang na scene na action. Mga suntuan. So, yun. Okay. Pero may share. Well, for me, number one ko po na ginagawa dahil may edad na ako. Hindi na ako yaman. Hindi na yan si Young Kasi sa amin, may ginagawa ko, nag-needle po ako. It's
it's parang stretching on steroids. Kasi, kunyari, parang kailangan ma-loosen up yung muscles mo. Parang restart siya. So,